Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang karangalan para sa akin makapag-bahagi ho sa inyo ng salita ng Diyos at karangalan ho para sa aking buong pamilya ang makasama kayo ngayong umaga sa aming pong pagsamba. Ngayon po ay buwan ng pag-ibig. Ano? At sineselebrate ko ngayong buwan, lalo na sa darating na 14 ng Pebrero, ang mga puso, yung pag-ibig natin sa ating mga minamahal na mga asawa o sa ating mga minamahal na mga katipan. At habang atin pong iniisip itong buwan ng pag-ibig na ito, sa Biblia, meron pong isang tao doon na nakilala siguro dahil sa kanyang pagmamahal. At ito po ay si Samson. Nakilala siya sa kanyang pagmamahal kay Delilah. Pero ang problema ho doon, hindi yon ang talagang sentro ng mensahe tungkol kay Samson, kundi yung kanyang kalakasan, yung kanyang pagiging isang malakas na tao. Bilang isang deliverer o bilang isang tagapagligtas ng bayang Israel. So, ang nais ko po sanang madala kayo doon pagdating po kay Samson, marami hong mga tao nung panahon niya ang hindi makapaniwala kung saan nanggagaling yung lakas niya bilang isang tao. Napakalakas niya. At kung tayo mga bata pa, kung meron ho tayong mga libro na may kwento tungkol kay Samson, makikita niyo si Samson doon na napakalaki ng kanyang katawan. Ngayon po, ang problema doon ay kung malaki ang kanyang katawan, hindi ho sana tayo magtataka o itatanong sa ating mga sarili kung saan nanggagaling yung kanyang lakas. Malamang nandun sa kanyang malaking pangangatawan. Kaya siya malakas ay dahil sa kanyang pangangatawan. Kaya marami yung mga tagapagturo o marami pong mga tagapag-aral ng salita ng Diyos ang naniniwala na hindi ganun kalaki ang katawan ni Samson. Na maaring siya ay isang normal na tao lamang. Isang normal yung kanyang hugis at yung kanyang laki. Ngayon po, marami nagtataka at nagtatanong kung saan nanggagaling ang kanyang kalakasan dahil hindi ito nakikita sa kanyang panlabas na itsura. At yan po sana yung maging sentro ng ating mensahe ngayong umagang ito sa ating pong pag-aaralang talata sa Zechariah chapter number 4. Tungkol po sa kalakasan ng bayan. Kung meron po kayong mga Biblia, inaanyayahan ko po kayong buksan ang inyong mga Biblia muna sa Zechariah chapter number 3. Babasahin ko po sa inyo ang verse number 1 hanggang 5. Tapos Zechariah chapter 4, babasahin ko po sa inyo 1 hanggang 14. Alam ko po marami tayong mga talata ngayong umaga, pero huwag po kayong mag-alala. Ang ating pong mensahe ay iikot lamang sa verse number 11 hanggang verse number 14. Pakinggan niyo pong mabuti. Ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Verse number 1 ng chapter 3. At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang maging kanyang kaaway. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas. Oo, ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di ba gaya ito'y isang dupong na naagaw sa apoy? Si Josue nga ay nabibihisan ng maruming kasuotan at nakatayo sa harap ng anghel. At siya'y sumagot at nagsalita sa mga yao na nakatayo sa harap niya, na nagsabing, hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kanya. At sa kaniyang sinabi, narito aking pinaram ang iyong kasamaan, at aking susuotan ka ng mainam na kasuotan. At aking sinabi, suutan siya nila ng isang magandang mitra sa kanyang ulo. Sagay sinuutan siya ng magandang mitra sa kanyang ulo at sinuutan siya ng mga kasuotan at ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa siping. Chapter number 4, verse number 1. At ang anghel na nakipag-usap sa akin ay bumalik at ginising ako na gaya ng tao na nanggigising sa kanyang pagkatulog. At sinabi niya sa akin, ano ang iyong nakikita? At aking sinabi, ako'y tumingin at narito isang kandelero na taganas na ginto, na may tasa sa ibabaw niyaon, at ang 7 ilawan niyaon sa ibabaw. May 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyaon. At may 2 puno ng olibo sa siping niyaon, isa sa dakong kanan ng tasa, at ang isa'y sa dakong kaliwa niyaon. At ako'y sumagot at nagsalita sa anghel na nakikipag-usap sa akin, na aking sinabi, anong mga bagay ito, Panginoon ko? Verse number 5, na magkagayoy ang anghel na nakikipag-usap sa akin, ay sumagot,
na nagsabi sa akin, hindi mo baga nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Nang magkagayon siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sino ka o malaking bundok sa harapan? Sa harap ni Zorobabel ay magiging kapatagan ka at kanyang ilalabas ang pangulong bato na may hiyawan, biyaya, biyaya sa kanya. Bukod dito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, ang mga kamay ni Zorobabel ay siyang naglagay ng mga tatagang baon ng bahay na ito. Ang kanyang mga kamay ay siya ring tatapos. At iyong malalaman ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang nagsugo sa akin sa inyo. Verse number 10, sapagkat sinong nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay, sapagkat ang pitong ito ay mga gagalak at makikita nila ang pabatong tingga sa kamay ni Zorobabel. Ang mga ito ay mga mata ng Panginoon na nagpaparoot pa rito sa buong lupa. At ang ating po talata, verse number 11 hanggang verse 14, na magkagayon sumagot ako at nagsabi sa kaniya, ano itong dalawang puno ng olibo sa dakong kanan ng kandelero at sa dakong kaliwa? At ako'y sumagot na ikalawa at nagsabi sa kanya, ano ang dalawang sangang olibong ito na nasa siping ng dalawang gintong padaluyan na dinadaluyan ng langis na ginintuan? At siya'y sumagot sa akin at sinabi, hindi mo baga nalalaman kung ano ang mga ito? At aking sinabi, hindi, Panginoon ko. Na magkagayon sinabi niya, ito ang dalawang anak na pinahiran ng langis na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon para po sa panalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay kami nagpupuri at nagbubunyi sa inyo pong pagkakatipon sa amin sa araw na ito na inyo pong itinakda para sa amin. Sa araw na ito ng pamahinga at pagsamba sa inyong dakilang pagliligtas, sa inyong bilang aming dakilang Diyos, ang aming pong hiling, nabigyan niyo po kami ng kaunawaan, mapalakas nawa kami ng mga talata na ito po na aming binasa at ngayon po ay aming pag-aaralan at ipangangaral sa inyong iglesia. Kayo na po ang manguna at gumabay sa amin, alang-alang po sa pangalan ng aming nag-iisang Panginoon at tagapagligtas sa si Jesus. Amen. Binasa po natin mga kapatid at mga bisita ang makapangyarihan at hindi nagkakamaling salita ng Diyos na ngayon po nawa ay pagpalain ng Panginoon ang pangaral ng kanyang salita. Bigyan ko lamang po kayo ng konting context o background tungkol po sa tagpong ito na atin pong binasa sa panahon at buhay ni Zechariah. Ito po ay nangyari taong 538 BCE. Nasa mga 2,000 years na po ang nakakalipas. Nasa 1,500 years na po ang nakakalipas. Ang bansang Israel po ay galing sa pagkakasakop sa kanila mula sa Babylonia at ngayon po sila ay pinababalik na ng Diyos. Alam niyo po kasi ang bansang Israel sa Lumang Tipan, sila po yung piniling bayan ng Diyos na naitatag mula sa biyaya ng ating Panginoon kung paano sila ay pinili mula sa lahi ni Abraham at pagkatapos ay binuo ng Diyos ang bayang ito sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng kanyang biyaya at nakita po natin na sa pamamagitan ng bayang ito, nakita natin po yung pagtatatag sa atin ng pagkakaroon ng hari at saka ng mga pari. Nauna po yung pagkakaroon ng mga pari. At sa pagkakaroon po ng mga pari, nandoon po yung pag-aalay. Kaya po sila mayroong mga templo. Nakita po natin yung tabernakulo na naging templo. Pagkatapos po noon ay nakita din natin yung pagkakaroon nila ng hari. Nakilala po natin sina Haring David, sina Haring Solomon, at marami pang mga iba. Ito pong lahat ay nasa kwento tungkol po sa mga Israelita na nasa Lumang Tipan. Ngayon po ang bayang ito po ay dumating sa panahon ng kanilang pagiging matigas ng puso at pagsuway sa ating Diyos. At ano pong nangyari, sila po ay pinarusahan. At isa po sa naging parusa ng Diyos sa kanila, pagkatapos ng paghahari ni Solomon, sila po ay sasakupin. Sila po ay sisirain yung kanilang bayan at dadalhin sila sa bayang Babylonia. Yun po yung sa panahon natin, Iraq, ang tawag po natin. Yun po yung lugar na yun. Na nasa mga, dahil po, noon sila yung naglalakad lamang, nasa mga 2 hanggang 3 buwan po ng lakarin. Kung susumahin po natin sa atin dito sa Pilipinas,
Para ho tayo naglakad mula dito sa Batangas papuntang Mindanao. Ganun po yung layo nitong bayang ito sa kanila. Ang punot dulo po ng pagkakasakop sa kanila at pagpapaalis sa kanila mula sa bayang yun patungo sa bayan ng Babylonia ay dahil nga po sa kanilang pagsuway sa Diyos, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagbaliwala sa kanyang mga kautusan at kawalan ng pagsisisi. Sinabi ng Diyos na sila ay palalayasin at maninirahan sa ibang bayan sa loob ng 70 years. Sa mga taong ito, ang kanilang mayaman at maunlad na bayan ay nasira at nawasak. Ang templo ni Solomon, na sa kasaysayan po, ay pinakamaganda at pinakamamahaling templong naitatag sa bayang Israel ay sinunog at giniba. Pinakamayaman, pinakamalaki na templo ay sinunog at giniba. Ngayon, pagkatapos po ng 70 years, tinupad ng Diyos ang kanyang salita na 70 years lamang silang sasakupin at pagkatapos ng 70 years, sila ay makakabalik na at muling itatatag ng Diyos ang kanilang bayan. Nag-utos po ang emperador na si Cyrus na sila ay makakabalik at ganoon na nga po ang kanilang ginawa. Pagkatapos silang makabalik, sinimulan na kaagad nila ang unang mga hakbang sa paghahanda sa pagtatatag ng templo. So makita niyo yung picture, walang templo, walang syudad, ang lahat ay giba, ang lahat ay nasunog, walang kahit anumang bagay o gusali na nandoon sa Jerusalem. Kahit yung kanilang templo na kanilang pinakatatangi ay wala po sa Jerusalem. So pagbalik nila, sinimulan na agad nila yung paghahanda. Pagkatapos sila maganda, after 2 years, doon na po actual na nagsimula ang pagpapatayo sa pangunguna po ng kanilang gobernador na tinatawag na Zorobabel. Okay ho? So, makita niyo po yung picture. Ibubuin po ng Diyos at bubuin po nila yung kanilang bayan at inuna po nila ang templo na sentro ng kanila pong pagsamba sa ating Diyos. So, pinangunahan po ito ni Zorobabel, na meron silang gobernador, at saka po si Joshua na kanilang punong pari. Binasa po natin kanina sa chapter number 3. Yung tungkol kay Joshua, again po nabasa natin sa chapter number 4, yung tungkol naman po kay Zorobabel. So Zorobabel po ay tinatawag nilang gobernador dahil hindi siya talaga naging hari. Dahil nga sa panahon pong ito ay sakop pa rin sila ng Iraq o ng Babylonia. Pero si Joshua po ay kanilang punong pari. After 6 years, habang pinapatayo nila ang templo, after 6 years, alam niyo po ba kung anong nangyari? Ito po ay napatigil. Napatigil ang construction dahil po sa mga oposisyon o sa mga kumokontra sa pagpapatayo nito. May ilan pong mga taga Samaria, mga taga doon sa Hilaga, ang lumapit sa may mga matataas na tungkulin, na nakakasakop sa kanila, upang patigilin, ang pagpapatapos nitong templo. Alam niyo po, sinabi pa nga nila sa mga leader na nakakasakop sa kanila na, alam niyo, yung mga Israelitang yan, pag may templo yung mga yan, maliligalig yung mga yan. Pag may templo yung mga yan, rebelde yung mga yan. Hindi yung mga yan nagpapasakop. Yun yung ginawa nila, yung sinabi nila sa mga taga-Babylonia para mapatigil at napatigil nga po ang pagpapatayo ng templo. Ngayon po problema, hindi yon ang nais ng Diyos para sa kanila. Ang nais ng Diyos para sa kanila, naalala niyo po, 70 years sila ay nasa ilalim ng parusa ng Diyos. Tapos na ang parusa ng Diyos, nandoon na sila kakalingain ng Diyos, sila itatayo ng Diyos, sila ikakasamahin ng Diyos at kakasangkapanin ng Diyos. Pero nawalan sila ng kalakasan sa kanilang mga sarili dahil sa nangyaring mga oposisyon at persecution sa kanilang ginagawa. Nagkaroon po ng mga persecution at inisip nila, mababasa niyo po ito sa libro ng Hagay, mababasa niyo po ito sa libro ng Ezra, na inisip nila na baka hindi pa ito ang panahon para tayo ay buuin muli ng Diyos. Baka hindi pa ito talaga ang Panginoon na tayo ay kinakasama ng Diyos. Baka hindi pa ito ang tamang panahon na ang Diyos ay nagbabalik loob sa atin. Pero ang libro po ng Zechariah ay naisulat para po palakasin, hindi lamang po si Joshua, si Zorobabel at saka si Zechariah, kundi ang buong bayan na sila nga po ay kinakalinga na ng Diyos, na ang Diyos ay kasama na nila sa kanilang sa pagtatayo ng kanilang bayan, na ang Diyos ay hindi na malayo mula sa kanila. Na yung pong sinabi ng Diyos sa Isaiah 59 verse 1 to 2 na narito ang mga kamay ng Panginoon ay hindi maikli upang hindi magligtas,
niyang kanyang pandinig ay mabigat upang hindi marinig. Ngunit ang inyong mga kasalanan, kausap po ay ang bayan, ay siyang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasamaan ay nagtago ng kanyang mukha mula sa inyo upang hindi niya marinig. Ngayon po, yung panahon na yun ay tapos na, at dito nga po mababasa natin. Makikita natin sa buong libro ng Zechariah na sila ay kinakalinga, itinatatag, at binubuo muli ng Diyos. Kasama nila ang Diyos pero hindi nila ito nalalaman. Kasama nila ang Diyos pero kulang sila sa pagtitiwala sa Kanya. Nagbigay po ang Diyos ng 8 mga pangitain na nakikita po natin sa libro ng Zechariah. 2 lamang po yung ating titignan. At yun nga po yung nasa chapter number 3 na binasa natin kanina at chapter number 4 na binasa natin. At ito po tungkol sa isang hari at sa isang pari para sa bayan. Simple lamang po ang mensahe na nais ko pong ipahatid sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. At ang mensahe po ay ito, ang kalakasan ng isang Kristiyano maging ng iglesia ay nasa katotohanan ng mayroon tayong hari at pari. At yun po ay ang Panginoong Jesucristo. Sinasabi ng Panginoon dito na ang inyong pagkakaroon ng hari at pari, si Joshua at si Zerubbabel, ay tanda na ako ay kumakalinga na sa inyo at ako ay suma sa inyo at kayo ay suma sa akin. Kaya ulitin ko po ang mensahe, ang kalakasan natin bilang mga Kristiyano at bilang isang iglesia ay sa katotohanan meron tayong pari at hari. At ito po ay ang ating Panginoong Jesus. At 2 lamang po ang punto nating titignan ngayong umaga. Ang una po ay ang kapangyarihang namamahala sa bayan. At ang ikalawa po ay ang kapangyarihang lalaganap sa mundo. Unahin po natin yung kapangyarihang namamahala sa bayan. Ito nga po yung pagkakaroon nila ng hari at pari. Kung inyo pong papansinin yung verse number 14, nandoon po yung sagot ng anghel kay Zechariah na ito ang 2 binuhusan ng langis na nakatayo sa tabi ng Panginoon. Ang pangitain po sa chapter number 3, yun po yung pagkakaroon nila ng pari, ulitin ko lamang po para po sa kaalaman ng bawat isa sa atin, ay para po sa pag-aalay dahil sa kasalanan. Kailangan ho ng bayan ng pari na itinalaga ng Diyos para sa kanila, dahil po ang mga pari ang ginagamit ng Diyos para magsilbing tagapamagitan ng Diyos at ng tao at para sa kanila pong pag-aalay. Ano ho? Itinalaga po o itinatag ng Diyos mula sa bayang Israel na pagkatapos silang maligtas o pagkatapos silang akayin ng Diyos palabas ng Egypt, binigyan po sila ng Diyos ng pagkakataon para mabuong bayan kasama ng Diyos sa pamamagitan po ng pagtatatag nito pong tinatawag nating pagkakaroon ng mga pari o yung pag-aala, yung sacrificial system. At mula po sa panahon na yon, itinakda po ng Diyos na sila isang beses sa isang taon magdadala ng kanilang mga alay sa tabernakulo dahil portable pa po noon habang sila naglalakbay. At sa pagkakataon po ngayon, malilinis yung kasalanan ng bayan bilang tanda na sila po ay makalalapit sa Diyos. Napakahalaga po ng maintindihan natin ito pong pagkakaroon ng pari at pagkakaroon po ng pag-aalay. Dahil nga po sa ating mga kasalanan na pinakamalaki at pinakamatinding problema ng bawat isa sa atin. Kaya narinig po natin kanina sa paghahanda po natin sa pagsamba na ang kasalanan po ang pinakamalaking problema. Ang kasalanan po ay hindi biro. Ang kasalanan po ay hindi maliit pagdating sa paningin ng ating Diyos. Maaaring sa panahon po natin, ang kasalanan ay nagiging common na. No? As sobrang common na, hindi na ito ganun kadaling hinihinga ng hustisya. Makita po natin na maraming mga tao nakakalusot sa batas, maraming mga tao ang pinalalampas na lang, at para po sa karamihan, para wala na lang gulo, pagpasensyahan na lang at hayaan na lang, palampasin na lang ang mga nagagawang kasalanan. Pero hindi po ito ganoon pagdating sa Diyos. Ang Diyos po ay seryoso pagdating sa kasalanan. Gaano po siya kaseryoso pagdating sa kasalanan? Si Eva at Adan po, ang magulang ng bawat isa sa atin, ang pinagmulan ng bawat isa sa atin, na pinangakuan na sila ay mabubuhay habang buhay kung sila ay susunod sa Diyos, na binigyan ng utos na punuin nila ang mundo. Ano pong makikita natin sa Genesis chapter number 5? Nandun po natin nakikita at sila'y namatay, at sila'y namatay, at sila'y namatay,
at sila'y namatay. Ang pag-asa po nila na sila ay mabubuhay sa mundo at pupunuin nila ang mundo ng mga buhay na mga tao na kagaya nila sa chapter number 5 po. Dahil po sa bunga ng kasalanan, nakita natin yung parang obituaryo sa dyaryo. Kamatayan, 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 kamatayan. At isa pa pong pinakamatinding nakikita natin sa Biblia na bunga ng ating kasalanan ay yung pong pagkahiwalay natin sa Diyos. Hindi natin kilala ang Diyos, kaya po kailangan itong ituro. Kailangan ituro sa atin kung sino ang Diyos. Pagkahiwalay sa Diyos, ito po ay nagbubunga ng pagkaalipin sa kasalanan. Imbis na maging alipin tayo ng katuwiran, kabanalan, naging alipin tayo ng kasalanan. Ang punto po ay hindi po biro ang kasalanan pagdating sa Diyos at ito po ay nangangailangan ng kaparusahan. At nakita po natin dito, yung pong pagkakaroon nila ng pari na ang kaparusahan ay maaring mailipat mula sa tao patungo sa isang inosenteng hayop na magiging substitute ng isang bayan o ng isang tao para hindi siya ang dumanas ng parusa na ibibigay sa kanya ng Diyos. Mga minamahal na kapatid at mga bisita, yan po ang kabaitan at biyaya ng Diyos para sa atin. Na ang kasalanan na hindi niya palalampasin at siguradong paparusahan, ay binigyan niya ng pagkakataon o binigyan niya po ng solusyon, ng parusa na dapat ay para sa atin ng mga kasalanan ito ay maipasa at mailipat sa isang inosenteng hayop na nakilala natin bilang ating Panginoong Jesucristo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Bakit mahalaga po sa atin na maintindihan ng pagiging pari, ang kahalagahan ng pagtatatag ng Diyos ng pari sa kanyang bayan, at ang kahalagahan ng pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus ay ang ating punong saserdote, ang ating punong pari. Dahil ang Panginoong Hesus lamang po ang merong kakayanan na mag-alis ng ating mga kasalanan sa ating mga sarili at maglapat at maglipat nito sa Kanya. At merong kakayanan dahil siya isang Diyos para tubusin itong lahat, bayaran itong lahat upang hindi tayo ang dumanas ng parusang para sa ating mga kasalanan. Yun din po ang dahilan kung bakit hindi po natin tinatawag ang mga namumuno sa ating iglesia na pari. Bakit po? Dahil wala na po tayong pag-aalay. Bakit hindi po natin tinatawag si Pastor Jonathan na pari? Dahil hindi na po tayo nag-aalay. Tapos na po ang pag-aalay dahil tinapos na po ito ng ating Panginoong Jesus. Nung sinabi niya pong it is finished, wala nang pag-aalay na magaganap. Wala nang pag-aalay na magiging paraan para ang ating mga kasalanan ay mapatawad dahil tinapos na pong itong lahat ng ating Panginoong Jesus. Siya na po yung ating punong pari na nag-alay ng kanyang sarili. Wala na pong magiging tagapag-alay at wala na pong magiging tagapamagitan sa Diyos at sa tao malibang ito po'y sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Nagsimula po ito sa bayang Israel. Ang pagkakaroon nila ng pari, na ito po ay i-fulfill ng ating Panginoong Jesus. Yun po ang pangitain sa chapter number 3. Kung paanong si Joshua ay tinanggalan ng maruming kasuotan at binihisan siya ng malinis na kasuotan. Dahil po ito po ay pagpapakita sa atin na siya bilang maruming tao, bilang makasalanan, at ang buong bayan bilang makasalanan. Dahil sa pagliligtas ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sila ay magiging malinis sa kanyang harapan, makakapasok at makakalapit sa kanyang presensya at aariin, tatanggapin at kakalingain ng Diyos. Ngayon po sa chapter number 4, nakita naman natin yung pangitain tungkol sa gobernador na si Zorobabel. Ulitin ko po, siya ay tinatawag na gobernador dahil sila ay sakop ng bayang Babylonia. Pero kahit na magkaganon, siya ay kinikilala ng bayan at kinikilala ng Diyos na kanilang leader o pangulo na magtataguyod sa kanila sa pisikal na pangangailangan. Siya po ay kinikilala bilang hari dahil siya po din ay nasa lahi ng mga hari. Alam niyo po, siya po ay apo ng haring si Jehoiakim. Nasa lahi siya ni David. At kung inyo pong titignan sa Matthew chapter number 1, verse number 12, siya po ay nasa lahi ng ating Panginoong Jesus, si Zorobabel. Pagamat hindi siya nakoronahan bilang hari, pero siya po ay nasa lahi o nasa linya ng mga hari at siya po ay karapat-dapat para sa trono.
Sa chapter number 4 po na ating binasa, ang tungkulin po ni Zorobabel ay pangunahan ang mga tao para sa pagpapatayo ng templo. Nung kanila pong lugar kung saan sila sumasamba, kung saan dumadating at bumababa ang presensya at kaluwalhatian ng Diyos. At dahil nga po sa maraming mga persecution, kakulangan ng budget, sila po ay pinanghihinaan ng loob. Pero sabi ng Panginoon Diyos, sabi po ng salita ng Diyos kay Propeta Zachariah, ang pagpapatayo ng templo ay matatapos. Hindi dahil sa kung ano man ang meron sila, o hindi dahil sa kung anumang resources na meron sila, na sa pagkakataon pong ito ay salat pa, dahil isipin niyo po, talagang back to zero sila. Pero ito po ay matatapos dahil po sa kapangyarihan ng Diyos. Kung inyo pong titignan yung verse number 4, at ako'y sumagot at nagsalita sa anghel na ikipag-usap sa akin na sinabi, anong mga bagay ito, Panginoon ko, pagkatapos nung imahe o pangitain ng ilawan. Na magkagayang anghel na nakipag-usap sa akin, sumagot, tinanong si Zachariah, hindi mo bagay ito nalalaman? Doon po sa verse number 6, sabi po ng anghel sa kanya, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa pamamagitan ng kalakasan, kapangyarihan ng ating Diyos at hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Alam niyo po, ito pong talatang ito popular o familiar po sa maraming mga Kristiyano. Ginagamit po ito kalimitan. Marami po mga tao nakakaalam ng talatang ito tungkol sa not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. So nais po ng Diyos na sabihin kay Zorobabel na maitatatag ang bayan. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. At para po mas ma-illustrate ito sa kanila, at ma-illustrate ito sa atin, nagpakita po ang Diyos ng pangitain kay Zachariah. At ito po ay sa pamamagitan ng ilawan. Hindi po ito kagaya ng ilawan natin, na di kuryente. Ang ilawan po nila noon ay parang kagaya ng ating mga gasera. Kung naabutan niyo yung panahon ng mga gasera na may lalagyan, tapos may mitsa, tapos may gas, tapos sisindihan, at magliliwanag. Pag naubos yung gasera, bibili lang pag naubos yung gas, bibili lang ng gas, i-refill, tapos pa magliliwanag. Parang ganun ang kanila pong ilawan. Pero noon, ang ginagamit po nila ay langis. Yung oil. Sa ating pong binasa, yung olive oil, na mahal po ito. Napunta na kayo sa grocery. Makita niyo po, napakamahal ang olive oil. So yun po ang kanilang ginagamit. Ito po ay kanilang nire-refill. Ito pong ilawan pala po ay nasa templo, nilalagay nila sa templo. Pagkatapos, sumisimbolo ito ng liwanag ng Diyos, ng presensya ng Diyos, ang liwanag ng Diyos sa templo. Sinisindihan, pagkatapos sindihan, i-refill yung langis, pagka naubos. So, nakita po natin yung ginagawa nila. Pero sa pagkakataong ito, dun po sa pangitain, walang tao. Ang meron lamang po ay ilawan. Pagkatapos, yung pong ilawan, meron siyang tasa, ang tawag po sa atin pong sa diglot natin ay tasa, nasa taas. Tapos merong 7 ilawan. Tapos pumula dun sa tasa ay may mga nakausli, parang mga tubo na nakatutok dun po sa bawat ilawan. Dun po sa ibabaw ng tasa ay may mga olive oil na tumutulo. Papunta dun sa mga ilawan. Habang ito'y nagliliwanag. So, mula po dun sa tasa, papunta dun sa mga ilawan, na-refill automatically yung pong mga ilawan. At ito'y nagpapatuloy sa pagningas. Ngayon, tara natin, saan nanggagaling yung oil nandun sa tasa? Papunta sa mga ilawan. Dun po sa pangitain, ang nakita po ni Zachariah ay 2 puno ng olive tree. Isa sa kanan at isa po sa kaliwa. At mula po dun sa mga punong ito, meron din pong mga nakausling mga sanga, at mula doon tumutulo yung langis, papunta doon po sa tasa, sa ibabaw. At mula doon sa tasa, nare-refill yung oil, at yung oil na yun ay tumatagas papunta sa mga ilawan. So nakikita po natin, itong ilawan na ito ay automatic, tuloy-tuloy, hindi natatapos. At ang isa pa pong makita natin doon, wala pong tao na nagre-refill ng langis. Wala pong taong involved. At ang sabi po ng Diyos, sa chapter number 6, sabi po ng anghel ng Diyos,
ganyan po yung pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa kanyang bayan. Ang pagtatatag, ang pagpapalakas, at ang pagbuo ng isang bayan, ang bayan ng Diyos, ay hindi sa pamamagitan ng sino mang tao, hindi sa pamamagitan ng sino mang leader, kundi sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nandoon po yung kanilang kalakasan. Kaya sabi niya, bago isipin ni Joshua na siya ang mangunguna sa bayan para sa katuwiran at kabanalan bilang isang punong pari. At bago isipin ni Zorobabel na siya ay isang makapangyarihang hari sa paningin ng Diyos, kahit na siya ay gobernador. No? Babanatin niya sa sarili niya, gobernador lang siya, pero ipinapakilala siya bilang hari. Pero bago nila isipin na nasa sa kanila ang kapangyarihan, kalakasan, at susi para magtagumpay sa pagpapatayo ng bayan, sinabi ng Diyos, ito ay magiging posible lamang dahil sa Espiritu ng Diyos na dumadaloy mula sa Diyos patungo sa kanila, patungo sa bayan. Ang mga leader pong ito ay dahiluyan lamang ng kapangyarihan ng Diyos. Ng bayang ito ng Israel ay daluyan lamang ng kapangyarihan ng Diyos, pero ang kapangyarihan po ay nagmumula pa rin sa Kanya. Nagmumula pa rin sa Diyos. Mga kapatid, sana po, ay nakita natin yung kahalagahan, una, ng pagkilos ng Diyos sa Kanyang bayan. At yung pagtatatag niya ng pari at hari sa Kanyang bayan. At sana po makita natin na ang Kanyang bayan, ang iglesia sa panahon natin ngayon, ay matagumpay na umiiral at nagpapatuloy sa Kanyang gawain. Nagpapatuloy na merong buhay sa Kanyang sarili. Ang bawat isa sa atin po, ng mga mananampalataya, ay naging mananampalataya ng Panginoong Hesus. Nagpapatuloy sa pananampalataya sa kabila ng maraming mga pag-uusig, dala ng ating mismong mga kasalanan, dala ng kasalanan sa ating kapaligiran, at maging ang panghihina ng ating mga katawan, at pagkalumbay ng ating mga espiritu. Pero lagi po nating tatandaan na meron pong buhay na nananalaytay sa bawat isa na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Meron pong buhay na nagmumula sa Diyos, na dumadaloy patungo sa bawat isa sa atin. Na bagamat nandoon po yung ating responsibilidad na pakainin ang ating mga kaluluwa, gawin ang mga paraan ng biyaya, ang pananalangin, ang pag-aaral, ang pananatili sa fellowship o ang pakikisama sa mga kapwa natin mananampalataya. Ang pagtanggap po ng mga banal na sakramento ng ating Diyos na nagpapaalala sa atin ng Kanyang kamatayan doon sa cross. Pero una at higit po sa lahat, nandoon po ang Espiritu ng Diyos na nananalaytay sa bawat isa sa atin individually. Ganoon din po sa Kanyang iglesia na patuloy na nagpapalakas at bumubuo sa Kanyang templo. Ang kalakasan po natin, sana po ay wala sa itsura, kagaya ng kalakasan nila na nasa itsura ng kanilang templo. Alam niyo po, nagrereklamo sila na yung mga nakaligtas o yung mga matatanda na bago sila masakop, nakita nila yung templo ni Solomon kung gaano kaganda at kung gaano kalaki. Ngayon po, merong pressure sa kanila na bumubuo ng templo na baka hindi nila mapantayan yung templong yun na nagawa. Dahil napakaganda, napakalaki. Alam niyo po kung gaano kayaman si Solomon at kung gaano siya pinagpala ng mga ginto nung kanyang kapanahunan. At nandoon din po yung mga tao na magsasabi, pag natapos po itong templong ito, nandoon po yung mga tao magsasabing napakaliit. Pero alam niyo po, ang sinabi ng Diyos sa kanila, ang sabi po ng Diyos sa kanila sa verse number 10, sapagkat sinong nagsihamak sa araw ng maliliit na bagay. Ano po, doon sila nakatingin. Hinahamak nila na ang templong ito ay magiging maliit at hindi makakapantay sa naunang templo. Pero mga kapatid, ang kanila pong kagalakan at kalakasan ay nasa itsura ng kanilang templo. Para bang tila kapag makisig ang kanilang templo, makisig din sila. Kapag po magara yung templo nila, magara din sila. Kapag po malaki at matibay yung kanilang templo, naniniwala sila na malaki at matibay na din sila. Pero hindi po nila nakuha yung punto ng pong pangitain. Ang punto po ng pangitain, ito yung wala doon po sa gusali.
Ito po ay nandoon sa pagkalinga at pakikisama sa kanila ng Diyos. Ang kanila pong pag-asa ay nandoon sa kung ano ang templong maitatayo, kung gaano ito kaganda at kalaki, na maikukumpara o mailalaban nila ng pagandahan sa mga templo ng ibang mga Diyos-Diyosan ng kanilang panahon. Pero sabi ho ng Diyos, maging sapat nawa para sa kanilang kagalakan at kalakasan, ang maunawaan nila na meron na silang hari at pari na nagmula sa Diyos. At ito po ay simbolo na sila po ay kinakalinga at kinakasama ng Diyos. Ano pong ating kalakasan, mga kapatid? Ano ang ating kalakasan bilang isang Kristiyano? Wala po ito sa mga material na bagay na mayroon tayo, kundi sa katotohanan na itatag na, nagkaroon na ipakilala na sa atin ang ating hari at pari. At ito ay ang Panginoong Hesus. Yung katotohanan sa pamagitan ng Espiritong Banal, inakay tayo sa Panginoong Hesus. Hindi na natin siya kayang itanggi bilang Diyos at tagapagligtas. Tinatanggap natin siya ng buong puso. Nakikita natin yung bigat ng ating mga kasalanan. Naniniwala tayo, tinatanggap natin na dapat at mabuti para sa atin na magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan at magpatuloy sa katuwiran. At higit nga po sa lahat ay ang pagkakaroon ng kakayanan na kilalanin si Jesus bilang ating nag-iisang Panginoon at tagapagligtas. Ang Ebanghelyo, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng kalakasan para makapagpatuloy individually at bilang isa pong iglesia. Yun din po ang dahilan kung bakit hindi na tayo naniniwala sa mga bagay na mga binasbasan. Alam niyo po kung niyo pong tatanungin ng aking misis nung ako po ay college, meron po akong rosaryo. At ako po naniniwala na basta't suot ko ito, hindi ako mapapahamak. Isang beses po, hindi ko ito nasuot. At may nangyari nga po sa akin hindi maganda. Tapos sabi ko, talagang hindi ko na dapat yan hubarin. Pero mga kapatid, ganun po ang pag-iisip ng mga Israelita. Nandoon sa bagay, nandoon sa isang templo, nasa isang gusali, nasa isang bagay na ginawa lamang ng tao. Parang meron pa nga pong naniniwala na mas mahal yung bagay, mas mahal yung rosaryo, mas mahal yung mga bagay na ito, reliyosong bagay na ito ay mas malakas yung kapangyarihan kung ito ay nasa sa atin. Ganun po ang kanilang paniniwala, mas malaki o nasa gusali. Ang kanilang paniniwala, mas maganda ito, mas mahal ito, mas maganda ito, mas malaki ang kapangyarihan. Pero hindi po. Ang kapangyarihan po ay nasa sa Diyos, nasa ating Panginoong Jesucristo. Kaya para sa amin pong mga kaibigan, para po sa mga amin pong bisita, narito po ngayon. Sana po inyo ring maunawaan na ang kaligtasan po ng ating mga kaluluwa ay hindi po nasa bagay na nandito sa mundo, kundi po nasa sa Diyos na bumaba dito sa mundo. Kinuha yung ating mga kasalanan. Binayaran ng ating mga kasalanan doon sa cross para hindi na kayo ang magbabayad nun. Para hindi na tayo ang magbabayad nun. Dahil hindi natin gugustuhin na tayo ang magbayad nun sa impyerno. Binayaran na ng ating Panginoong Hesus. Kinilala na siya bilang ating pari. At ngayon, siya ay nandoon sa langit. Bakit siya nasa langit? Dahil nabuhay siya na maguli pagkalipas sa 3 araw. Pinakita yung kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan. Ngayon siya ay naghahari doon sa langit, nagtataguyod ng bawat isa na sumasampalataya sa Kanya. At kung ang hari ay buhay, ang bawat isa sa atin na mananampalataya sa Kanya ay mabubuhay din. Kung ang hari ay nasa langit, ang bawat isa sa atin na mananampalataya sa Kanya ay sasalangit din. Kung ang hari natin ay mabubuhay habang buhay at makikita na siya lamang ang nag-iisang hari sa sanlibutan ito, tayo po na mananampalataya sa Kanya. Dahil sa Kanyang tinapos na gawa doon sa cross, ay mananatili ding buhay habang buhay dahil po sa ating Panginoong Jesus. So yun po, ang kapangyarihang namamahala sa bayan ng Israel ay ang kapangyarihan po na meron silang hari at pari ng kanilang buhay. And then pinakahuli po, at mabilis lang po ito, ang kapangyarihan pong ito ay hindi na natili sa kanilang bayan. Ang kapangyarihan pong ito, ang pagiging hari at pari ng ating Panginoong Hesukristo ay lalaganap sa buong mundo. Sabi po sa pinakadulong talata, Panginoon ng buong lupa. Ang Panginoon po, ang si Yahweh ay hindi lamang Panginoon ng Israel. Siya po ay Panginoon ng buong lupa. Hindi siya Diyos lamang ng mga Israelita na hindi niya sakop yung mga Babylonia o yung mga Iraqi na mga tao. Hindi po.
Ang Diyos po ng Israel ay Diyos ng lahat ng tao. At gusto ko po kayong i-encourage para po bilang isang individual na mananampalataya ng Panginoong Hesus, ganoon din po bilang isang iglesia na ang atin pong kaligtasan, ng pagiging hari at pari ng Diyos ay hindi lamang po para sa mga Israelita. Ito po ay nakaabot din para sa atin ng mga Pilipino, hindi po ba? No? Isipin niyo po, ito po ay nangyari sa panahong malayong malayo sa ating kapanahunan. Nangyari sa lugar na malayong malayo po sa ating lugar. Pero bakit po tayo inaari ng Diyos? Bakit po tayo tinatanggap ng Diyos? Dahil nga po ang kanyang pagliligtas at ang kanyang paghahari ay hindi lamang po nasa bayang Israel. Ito po ay para sa sandaigdig. Para sa bawat tao. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang pagliligtas, nasa kanyang planong pagliligtas, hindi lamang niya ililigtas ang mga Israelita na mananampalataya sa kanya, kundi ililigtas din tayo mga Pilipino. Isipin niyo po yun? Tayo na taga San Bartolome o tayo na taga dito sa San Pablo ay nakatanggap ng kanyang pagiging hari o ng kanyang kaligtasan at saka ng kanyang pag-iingat. Natapos po ang verse number 14, nagpapakita sa atin, ito ay Diyos ng sanlibutan o Diyos ng buong mundo, na siya ay makapangyarihang Diyos at hindi siya sakop ng anumang, o hindi siya nalilimitahan ng anumang teritoryo. Siya ay Diyos ng lahat ng tao. Ang huling pangitain pong ito, itong ikalama pong pangitain sa chapter number 4, ay nagpapakita na ang Diyos po ay soberano. Kapag sinabi po natin soberano, siya po ay hindi kailanman malilimitahan ng kahit na kahit na sa kanyang pagliligtas. Wala hong lahi, wala hong mahigpit na bayan o mahigpit na hari ang kayang pigilan ang kaligtasan na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga pinili. Wala hong matigas na puso at wala hong makitid na pag-iisip ang kayang pigilan ang pagliligtas ng ating Diyos. Ang liwanag po ng Diyos bilang isang Diyos at tagapagligtas ay magliliwanag. Yan po yung unang sinisimbolo ng lampstand sa kanilang bayan. Ipinakilala na ang Diyos po ay Diyos ng liwanag. Pero po yung ilawan sa pangitain pong ito ay sumisimbolo sa bayan. Sumisimbolo sa mga mananampalataya ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos para ipakilala sa atin na kanyang sarili ay liwanag. Hindi siya Diyos na magbibigay sa atin ng kadiliman. Ganun po ang ginagawa ng kanyang salita sa atin. Ang salita po ng Diyos, ang Biblia ay hindi ipinapangaral para lalong magulo ang isipan ng tao. Ang salita po ng Diyos ay pinapangaral para maging malinaw sa atin kung bakit tayo nandirito sa lupa at kung paano tayo maliligtas. Kaya po, tayo po ay ma-encourage na hanggat tayo po ay faithful sa salita ng Diyos, hanggat tayo po ay umaasa sa kanyang Santong Espiritu na kumikilos, nagpapalambot ng puso at isipan ng tao at nag-aakay sa tao patungo sa Panginoong Hesus, tayo po ay ma-encourage na hindi po iyon natatapos hanggang sa panahong ito, patuloy pa rin po siyang kumikilos sa pamamagitan ng pangaral ng kanyang ebanghelyo. Ilan po mga talata sa Bagong Tipan na makapag-encourage po sa atin tungkol dito sa pagliliwanag natin para sa ating Diyos ay Matthew 5:14-16. Sabi po doon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Bawat isa po sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Sabi ng Panginoon pa, verse number 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin. Ito po yung purpose, ang inyong Ama na nasa langit. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa paglakad sa buhay na ito na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. John 8:12, muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. And then isa pa hong pamilyar, Ephesians 5:8-9, sapagkat noong panahong kayo'y kadiliman, ibig sabihin panahong wala pa kayo sa liwanag ng Diyos, wala pang buhay ng Diyos na nananalaytay sa inyo, wala pa sa inyo ang Santong Espiritu, hindi niyo pa kilala si Jesus bilang tagapagligtas na pari, at makapangyarihang hari,
Nung hindi pa, sabi tayo nasa kadiliman, datapwat ngayon. Ano pong nangyari? Pagkatapos nating masumpungan ng biyaya ng Diyos, o pagkatapos tayo masumpungan ng biyaya ng Diyos, sabi po ng Biblia, kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katuwiran at katotohanan. Mga kapatid, ito pong buhay na tinanggap natin mula sa ating Diyos. Ito pong pagkilos ng Santong Espiritu para sa atin. Huwag po natin itong sarilinin. Ito po ating ibahagi, itong gospel, itong mabuting balita na meron tayong hari at pari, ang ating Panginoong Hesus. Ay ating ipamalita dahil hindi lamang po ito para sa bayang Israel. Hindi lamang po ito para sa mga taga San Pablo. Hindi lamang po ito para sa mga taga Batangas. Ito po para po sa lahat ng tao na nabubuhay sa panahon natin ngayon. At ang kanyang mga pinili at ang mga sasampalataya sa kanya ay siguradong sasampalataya sa kanya dahil ang mensaheng ito ay hindi nagmula sa tao, kundi ito ay nagmula sa Diyos ng lahat ng lupa. At lagi nating tatandaan na ang kapangyarihan ay wala sa tao, wala sa atin na mga nangangaral at umahayo para ibahagi ang mabuting balita, kundi nasa pagkilos pa rin ng ating makapangyarihang Diyos. Bilang pong pagtatapos, mapapersonal man po, mga manamahal kong kapatid at mga bisita namin, mapapersonal man po yan, o pangkalahatang iglesia, o yung pong mga mahal natin sa buhay, o maging mga kaaway man natin, ang kapangyarihan para sa paglago, para po sa kaligtasan, ay nasa kapangyarihan po ng Diyos na kumikilos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na patuloy na nag-aakay at naglalapit sa ating magkakapatid at sa kanyang mga pinili na wala pa sa iglesia, patungo sa nag-iisang tunay na pari at hari, ang ating kagalakan at lakas. Sino po siya? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Magpatuloy po tayo sa katapatan ng pangaral tungkol sa ating hari at pari na maaaring gasgas na sa paningin ng iba. Pero nandoon po yung ikaliligtas ng bawat tao. Doon po natin nakita at nasumpungan yung ating pong kaligtasan. At yun pa rin po magiging kaligtasan para sa mga taong wala pa po sa ating iglesia. Doon din po natin makikita na ang pagiging hari at pari ng ating Panginoong Hesus ang magpapatuloy na gagabay at mamamahala sa kanyang bayan, sa kanyang iglesia, sa lahat ng panig ng mundo. Ang kalakasan, mga minamahal, ang kalakasan ng isang Kristiyano at ng iglesia ay nasa katotohanan meron po tayong hari at pari. At ito po yung ating Panginoong Jesucristo. Tayo po manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa inyo pong kabutihan at kabaitan sa amin. Sino pong mag-aakala o sino pong makakapagbigay sa amin ng ganitong sistema kung paano kami maliligtas? Sino pong mag-aakalang o makakaisip ng ganito kagandang plano para po sa aming kaligtasan na magkakaroon ng hari at magkakaroon ng pari? Pari na magiging tagapagligtas o tagapagbayad ng aming mga kasalanan at hari na magtataguyod at magpapanatili ng aming kaligtasan. Pareho pong importante at pareho pong kailangan ng bawat tao. Kayo lamang po aming Diyos, ang inyo lamang ibanghelyo na nagtuturo at nagsasabi ng mga bagay na ito sa amin. Kaya po bilang isang iglesia, bilang magkakapatid sa pananampalatayang ito, nawa Panginoon ang aming pong kagalakan at kalakasan ay lagi pong nandoon sa ebanghelyo na dumating na ang aming Panginoong Hesus. Meron ng hari at pari para sa amin 2,000 years ago ay nakilala at naihayag na siya para sa amin. Ano mang mangyayari sa future na hindi namin nakikita ay hindi na mahalaga o hindi na makapagbibigay sa amin ng bagabag dahil meron na pong naging hari at pari na ipinakilala niyo po para sa bawat isa sa amin. Kaya po, Panginoon, sana po patuloy niyo pong ipaalala sa amin na kapag kami ay nanghihina, kapag po kami ay nagkakaroon ng kalungkutan o napangingibawan ng kahinaan at kasalanan, lagi niyo pong papaalala sa amin na ang inyong buhay ay nananalaytay sa amin.
dahil ang Panginoong Yesus ay matagumpay na tinubos ang bawat isa sa amin, kaming mga magkakapatid, doon sa cross. At para naman po sa amin pong mga bisita, sa mga minamahal po namin bisita, at nagpapasalamat po namin na sila po ay nakasama at nakapiling namin ngayong tanghaling ito. Ang aming pong dalangin na ipagkatiwala nila ang kanilang mga buhay at kaligtasan, hindi na po sa kung anumang bagay o anumang material na bagay dito sa lupa, kundi ito po ay kanilang ilipat sa makapangyarihan at eternal na hari at pari ng aming buhay, ang aming Panginoong Jesus. Makita nawa nila, Panginoon, ang kabutihan, pag-ibig, at ang buong puso at buong palad na pagtawag sa kanila ng Panginoong Jesus patungo sa Kanya para sa kanilang ikaliligtas. Ngayong araw na ito, Panginoon, imasumpungan nila ang kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa at ang kagalakan sa kanilang mga puso na sila po ay tinatanggap ng Diyos kung sila'y magsisisi at mananampalataya sa nag-iisang hari at pari ng aming buhay, ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Ama, sa muli sa dakilang pribilehiyong ito at pagkakataong ito ng aming pong pagtitipon, alang-alang po sa pangalan at kaluwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.